Isang matagal ng urban legend sa Maynila ang tungkol sa bus na hindi dapat sakyan kapag sumapit na ang hating gabi, ang Linyang 306. Kadalasong bumibiyahe ito mula Monumento hanggang Pasay, pero sa mga huling oras ng gabi, may mga kwentong lumalabas na hindi lahat ng sumasakay dito ay buhay. Nagsimula ang kwento kay Martin, isang night shift call center agent na kakauwi lang mula sa overtime. Pagod, gutom, at mabigat ang ulo dahil sa kakulangan ng tulog. 12:30 ng gabi nang makarating siya sa harap ng bus stop. Sa halip na taxi, mas pinili niyang mag-bus dahil madalas siya ma-short kapag sweldo pa ang layo. Tahimik ang kalsada. Ang ilang jeep at motorsiklo ay halos lumulutang sa malabong ilaw ng mga poste. Sa dulo ng kalsada, may papalapit na bus na halos wala ng pasahero. Maliwanag ang LED sign, 306, Pasay Rotonda. Nakahinga ng maluwag si Martin. Sakto. Pag-akyat niya, agad niyang napansin ang malamig na simoy ng hangin sa loob kahit patay ang aircon. May 4 na pasahero sa unahan, tahimik, nakayuko. Ang konduktor, nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana na para bang may hinihintay. Nang isara ang pinto at umandar ang bus, doon nagsimula ang hindi may paliwanag na kababalaghan. Habang tumatakbo ang bus sa kahabaan ng A. Bonifacio, napansin ni Martin na parang paulit-ulit lang ang mga kalsada. Ang parehong tindahan, ang parehong nakaparadang tricycle, at ang parehong stray dog na putol ang buntot. 3 beses niya itong nakita sa loob ng 5 minuto. Inakala niyang pagod lang siya. Pero nang sumilip siya sa relo, doon siya kinutuban. 12:30 pa rin. Hindi gumagalaw ang oras. Sa kabilang tabi, unti-unting tumayo ang isa sa mga pasahero na nakayuko kanina. Isang babaeng nakaitim, mahaba ang buhok, nakabalot sa lumang pot. Mabagal ang galaw nito, halos parang nahihirapang gumalaw dahil sa lamig. Lumakad ito papuntang gitna ng bus at umupo sa katapat ni Martin. Hindi ito huminga. Hindi rin gumalaw. Basta nakatingin lang. Sinubukan ni Martin umiwas ng tingin, pero sa salamin ng bintana, nakita niya ang hindi dapat makita. Ang babae ay wala palang anino. Lumakas ang kabugmang puso niya. Tumayo siya para tawagin ang konduktor, pero bago pa siya makapagsalita, unti-unting nagbago ang itsura ng iba pang pasahero. Ang mga ulo nila bahagyang nakatagilid. Ang mga mata nakadilat pero wala ng buhay. Ang mga balat kulay abo. Para silang bangkay na gising. Isa-isang nagtaas ng ulo ang 4 na pasahero at sabay-sabay na tumingin kay Martin. Mabagal, sabay, at walang kurap. Napaatras si Martin. Ilang segundo lang ay biglang huminto ang bus sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Kumalabog ang pinto at mula sa labas ay may sumakay na matandang lalaki. Naningitim ang kamay nito parang nababad sa tubig ng matagal. Umupo ito sa unahan at ngumiti kay Martin. Ngiting walang ngipin. Ngiting hindi para sa taong buhay. May isa pang kulang. Bulong ng matanda kahit walang nagsasalita. Nang lumingon si Martin sa paligid, napansin niyang unti-unting naglalahaw ang liwanag sa loob ng bus. Pumupusyaw ang ilaw ng bawat bumbilya. Umiitim ang sahig, parang sinisipsip ng anino ang lahat. Maya-maya, tumigil ang bus sa isang lugar na hindi niya kilala. Wala itong kalsada, wala ring poste ng ilaw. Parang desyerto ng kadiliman. Bumukas ang pinto at isang malamig na hangin ang pumasok na may dalang amoy ng bulok at nabubulok na lupa. Dahan-dahang tumayo ang babaeng nakatitig sa kanya mula kanina at itinuro si Martin. Sa puntong iyon, napagtanto niya
Hindi pala ordinaryong kaluluwang ligaw ang mga pasahero, kundi mga taong hindi na nakauwi matapos sumakay sa linyang 306. At siya ang susunod. Sinubukan niyang tumakbo palabas pero nang lumapit siya sa pinto, bigla itong sumara. Ang sahig ay parang nagiging putik na humihigop sa kanyang sapatos. Sa harap niya, nakatanyo ang matandang lalaki, may mga mata ng kulay puti at pabulong na nagsalita. Maligayang pagdating sa huling biyahe. Sumigaw si Martin, pero natakpan niyon ng huni ng makina ng bus na parang libingan ng umaandar. At sa huling sandali, bago siya tuluyang balutin ng kadiliman, nakita niya ang LED sign ng bus na nagbago. 306, hindi na babalik. Kinabukasan sa aktual na ruta ng bus, may napabalita. Isang bus driver ang natagpuang wala sa sarili, naglalakad sa highway, naninginig at paulit-ulit ang sinasabing ang parehong salita. May kinuha sila, may sumama sa kanila. At mula noon, tuwing may bus na dumadaan ng hating gabi sa linyang 306, may isang upuan na palaging bakante. At palaging may nakalaan na isa pang pasahero.